mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Siquem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Siquem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Siquem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-uusap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, 'Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa.' At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing-dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, 'Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh.' Sagot nila at sinabi niya, 'Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan.' Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, 'Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho.' Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?' At sinabi niya sa isa sa kanila, 'Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na.'
Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko o naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong muli. Ngayon po ay Miyerkules. Naririto na naman tayo sa programang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nababasa natin ang ating kasaysayan sa ilalim ng liwanag ng salita ng Diyos. Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay pagtuturo na naman ng ating Panginoon sa pamamagitan ng talinghaga. Dito sa kwento na ito, isang nagmamay-ari ng ubasan ang umupa ng mga manggagawa sa iba't ibang oras. Sa loob lamang ng isang araw. Merong umagang-umaga, meron naman ay iba't ibang oras sa umaga, at pagkatapos meron ding iba't ibang oras sa hapon. Yung iba ay halos palubog na ang araw. Pero sumweldo sila ng pare-pareho lamang, kahit na maikli o mahaba ang kanilang pagtatrabaho. Kung titignan natin, para bagang hindi yata ito makatarungan. Argabyado naman yung mahabang may ginawa. Ganito rin ba ang isip natin o pananaw natin pagdating sa ating kaligtasan? Sumasama ba ang loob natin? Naiinggit ba tayo doon sa mga tao na buong buhay halos nagpakasasa, gumawa ng masama, sinunod yung kanilang gusto, nagpakiligaya, tapos last minute, nagbalik loob sa Diyos at naligtas din? Alam nyo, napakaraming mga santo na namuhay naman ng pagsunod sa Diyos, di ba? Gumawa ng mabuti, nagsakripisyo, tapos yung mga makasalanan, paisisi lang ang buhay, nagbago ng huli, tapos pareho lang pala ang pupuntahan sa langit, pantay lang pala ang premyo. Nainggit ba tayo dito sa mga makasalanan na ito? Kung gayon, kailangan natin baguhin ang ating pananaw. Iniisip natin na ang mamuhay sa kasalanan ay enjoyable kaysa buhay paglilingkod sa Diyos na kailangan mo sumunod, disiplinahin yung sarili, gumawa ng mabuti, magpigil, parang pabigat ito. Alam nyo, ang kasiyahan bunga ng buhay sa kasalanan ay panandalian lamang at madali itong lumipas, temporary. Darating ang oras, meron itong dulot na pait at pagdurusa sa atin. Kaya nga sabi ni San Pablo sa isa sa kanyang mga sulat, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kasalanan talaga namang nagdudulot ito ng kamatayan sa ating pag-iral, sa ating buhay. Nagdurusa tayo, nalulungkot tayo. Hindi totoo na masaya tayo. Totoo, meron namang konting saya, pero sabi ko nga, lumilipas din naman. Dahil isa naman, ang kaligayahan ng buhay sa paglilingkod ng Diyos, kumpara mo dito sa buhay ng makasalanan, ay makahulugan, tunay at panghabang buhay na kaligayahan. At wala ni isa man makaaagaw sa atin itong kaligayahan na ito. Alam nyo, bakit natin iniisip na ang buhay ng pagkakasala ay mas exciting o masaya, isang adventure, kaysa sa buhay na kaloob sa atin ng Diyos? Makikita natin to sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Nakita natin kung paano yung tao pinili nila na pagharian sila ng isang tao na bagamat alam nila na masama, okay lang, gusto nilang may maghari sa kanila. At ang kapalit nito, siyempre yung pagtalikod nila sa paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. At dahil dito, pinili nila ang kapahamakan.
ito ang nangyari. Pinapalitan natin ang Diyos sa paghahari ng mga bagay-bagay dito sa mundo o pwede ring mga tao sa ating buhay. Kaya tayo napapahamak. Ayaw natin na ang Diyos ang magdidikta sa buhay natin. Lalo na kapag sa pagkakataon na tinutukso tayo, iniisip natin na yung pagtalikod natin sa Diyos o yung magkasala tayo ay okay lang, pwede na, masarap din naman. Pero ang totoo na ito, kaya natin iniisip na okay lang magkasala kasi nga ang kasalanan is an apparent good. Nakita natin to dun sa alibugang anak, di ba? Lumayo siya sa tahanan ng kanyang ama. Iniisip niya na mabuti sa kanya, magiging masaya siya kung kukunin niya lahat ng kanyang mana at lulustayin niya ito. Gagawin niya ang kanyang gusto. Naintindihan niya lang na ito'y makasisira sa kanya at magpapahamak sa kanya nung siya'y natauhan. Bumalik siya sa kanyang katinuan. Saka lang siya nagbalik sa kanyang ama. Kung di pa siya nalaglag, hindi niya iisipin na masama ang magkasala. Ganon din yung pambababae, panlalalaki, bukod dun sa iyong asawa, iniisip natin, nagkakagustuhan naman kami, okay lang yon. Wala naman akong pinipilit at hindi naman malalaman ni Mrs. Kaya an apparent good. Yung pag-inom ng alak, ganon din naman. Umiinom tayo, iniisip natin, legal naman to, tsaka in moderation. Pero alam natin na nawawala din tayo sa katinuan, di ba? Kapag umiinom tayo, nasasabi natin yung mga bagay-bagay na hindi natin dapat sabihin. Pero dahil iniisip natin, okay lang to at enjoyable, sige, ginagawa natin. Pero ang katotohanan, hindi ito mabuti at magbibigay sa atin ng kaginhawahan. Kapag walang ginagawa ang tao, kapag wala siyang trabaho, masalimuot ang kanyang sitwasyon. Kumbaga, para bagang wala kang silbi. Ganito nga ang dahilan ng depression ng maraming tao, yung wala nang ginagawa, lalo na ngayon pandemic. Parang inutil ka. Alam din natin sitwasyon ng mga tumatanda, kaya bahagi ng kanilang kalungkutan, iniisip nila ay hindi sila makapaglingkod. Kaya ang sitwasyon na ito ay kailangan maunawaan natin. Kung tatanungin natin yung mga walang trabaho, sasabihin nila mas mabuti na magtrabaho sila maghapon na may sapat na sahod kaysa yung hindi nagtatrabaho pero pareho rin yung sahod. At ito yung dignidad ng trabaho. Ito yung tinitignan natin. Ito yung gusto natin. Magkaroon tayo ng dignidad kahit na tayo ay manggagawa. Kumbaga, may nanggagaling sa'yo, hindi lang tumatanggap ka. Ganito rin ang maging manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Yung nagtatrabaho sa huling oras ay maghapong nagsayang ng oras. Marami siyang sinayang. Kaunti lamang yung panahon niya para makapaglingkod sa kanyang Panginoon. Pero yung nagtrabaho mula madaling araw ay may kasiyahan at pribileyo na makabahagi sa mapanlikang gawa ng Ama niyang nasa langit ng mas mahabang oras. Di ba't mas masaya yung mas mahaba ang paglilingkod mo kaysa yung huling oras na lamang? Di ba kapag ikaw ay nagmamahal at alam mo rin yung minamahal mo ay mahal ka, mas mahabang oras na makapiling mo siya ay mas gusto natin? Hanggat maaari nga, ayaw na nating matapos ang oras. Wala tayong problema kahit tayo'y mag-overtime. Ganito ang pakiramdam na maging lingkod sa ubasan ng Panginoon. Marami pong salamat sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nawa pagharian
mo kami at palayain mo kami, lalong-lalo na sa kasalanan ng aming pagkainggit at pagkamakasarili. Huwag mo nang patagalin na makabalik kami sa iyo, makapaglingkod at masaya kaming makabahagi sa mapanlikha mong mga gawa. Lahat na ito'y hiniling namin sa ngalan ng anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.